Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Habang ongoing ngayon ang bakbakan sa final round ng Olympiad, ay ihabol ko po munang i-analyze itong naging matinding bakbakan between Gukesh and Fabiano Caruana sa engkwentrong India versus USA. Dahil talagang pagka nalampasan ng India, ang lagay parang halos wala nang tatapat sa India. Champion na. Yan ang kondisyon pero ang pinakamabigat na bitaw ng tirada talaga sa board 1 palagi. Siyempre top board yan Sige po, at alamin natin, marami tayong matututunan dito. Ang ginawa ni Gukesh nag D4, Knight F6 si Pabi, C4, E6, G3. Yan pala ang pinaghanda, no? Approaching Catalan. D5, Bishop G2, Knight C6. Yun lang, kumarga dito ng kakaibang preparasyon si Pabi, dito po kasi usually Bishop E7, D takes C4, Bishop B4 check, C6. Yan ang common lines. Pero dito, nag-Knight C6. Parang Nimzovich, no? Na inipit yung sipon. Knight F3, Rook B8. Another surprise opening preparation by Fabi. Ang plano ng Rook B8, ang nakikita ko, kakapture na sa C4. Tapos, patitigasin ang C4 sa pamamagitan ng B5. Na kung babasagin ng A4, mag-A6 lang. Nakailag na ang tore sa A-file pressure Patitigasin yung pawn sa C4. Pero nakita kagad ni Gukesh yung ganung plano. Kinapturean niya kagad sa gitna para siya ang mauna. Chumek muna at yan po ang lumalabas na maagang novelty. Halo-halo, mekus-mekus mga kamatsas. Ang natural na old line dito, capture lang ng pawn, E takes D5 Grabe, no? Ano kayang linya tong pinasok ni Pabi? Parang pinasok niya sa unorthodox variation Bishop G5, H6, capture, Queen takes. So, di pa makapalag, nakapin ang Knight, nag-castle, kinapture na, capture, and castle. Okay, so slightly better lang ang puti. Natural naman yan. Knight D2, atake sa bishop, sa pawn, and nag-knight E7, depensa. E3, kunat ni Gukesh, no? Bishop E6, at nag-queen A4, atake sa A7, nag-A6, at nag-E4. Okay, para makapagbigay ng maluwag, nagalawan, mobility sa sentro, nag-C5. Ayan. Ginamit na ni Fabi yung kanyang naipit na sipon para pambasag sa solid D4 ng puti. Queen A3. Ang ganda rin ng tira ni Gukesh. So, ang lalim. Nag-B6 dito si Fabi. Biruin nyo mga kamatsas pag kinapture itong pawn sa D4, parang pwede nang pitikan ng E5 yung queen dumidepensa sa knight, di ba? Baka mapitikan ng ganyan pag kinapture, kuha knight. Halimbawa, mag-queen G5 para masabing maintain ang pagkakadepensa, magda-knight F3 lang. Atakihin ng queen, obligado, bibitaw at bibitaw sa knight E7. Ang galing ng queen A3 na yun, napakabigat. Kaya pala dito ay nag-B6 na lang si Fabi at nag-rook B1. Dito naman, baka mapatanong kayo, pag kinapture kasi yan, capture na tipong may queen takes C5, mag-rook FC8 lang. May bawi din namang hataw sa pawn C3. Okay po, templado yan ni Fabi. Kaya hindi pinansin ni Gukesh, nag-rook B1 muna siya at nag-rook E8, ayan na. Para ready ng, pwede nang capturein yung pawn sa D4. Kung mapitikan man ng E5, okay lang. Depensado na ang knight. Hindi na siya bitin. Pero dito, kinapture, nag-D4 si Fabi. Talaga nga naman ang bibigat ng tira nila sa long game, Napapaganon si Coach Grabe na to. D4 muna. Nag-C4. Okay, para iwas sa mga sabog-sabog na mga break-break. Nag-queen G5, tiniret ang knight, ret ang pawn. Rook D1, dinipensahan lang at nag-B takes C5. Okay? So, yung pawn ay depensado ng queen, pero paano kung mag-F4? Hindi ba mapaalis ng maaga yan? Yan ang nga ginawa, Queen H5 at dito po mga kamatsas. Ayun, sunod-sunod ang good move, F5. Good move. At dito ay nag-rook takes B1. The best din. So, hindi pwedeng hindi papansinin yan. At nag-rook takes B1.
Queen E2, talagang counteran, no? Kinounteran sa Knight D2 at okay, tama din ang approach ni Gukes na kwenta nyo, capture, capture, takes, king takes F7. So kahit papaano, nakapagpaluwa ng king, na-expose ang king ni Fabi, queen takes C5. Pero kung may check man dito si Fabi ay isang king H1 lang. At sa usapang king safety, mas safe ang king dito ni Gukes kumpara sa exposed king dito ni Fabi. No? Nag king G8, takbo na kagad, baka tamaan pa ng mga check-check, rook F1, at nag-king H7. Ayan, good move para safety yung king. At nag-queen E5 para naman ma-paralyze dito ni Gukes yung knight at ang tore na wag makagalaw. O di ba, di makagalaw, nakapin eh. Queen E3 check, king H1 and nag-D3 para naman ma-divert ni Fabi na okay, sige, nandiyan ang queen mo, pinipin mo knight at tore ko, pero dahil sa D3 na yan, makukulitan ka rin dyan. Parang ganun ang gusto mangyari dito ni Fabi na may counter siya. Pero sakto talaga mga tira ni Gukes. Ang bigat ng tira. Bishop H3, good move na naman, no? With the idea to play, parang pwede na yun mamaya. Rook F7 at threatening matchas. Kung chumik man sa ilalim, bishop lang ang pangharang. No? Grabe mga timplahan. D2. So, hindi pwedeng mag-rook F7 dahil maiiwanan. Dalawang reyna yan pag nagkataon. So, ayun. Tumbok pa rin ang tira. Galing naman ang tira ni Gukes. Eksakto. So, nag-bishop G4 muna para secure talaga na hindi makapush yan and ready to play. Rook F7 pa rin. Threatening matcha sa G7. Lakas. Nag-queen D3, tineret ang tore, at dito nag-king G2 muna. Depensa, at nag-queen take C4 para makapitas-pitas din si Fabi. At dito naka-under threat pa pero nag-A4 dito. Okay, A4. Dapat daw A3 lang. Pero tama pa rin ang hinawakan ni Gukes. A-pawn pa rin ha. Sumobra nga lang. At nag-queen C6. Ayan, tamang mga latag-latag. Pin-pin. At nag-queen D4. Ano plano ng queen D4? Para atakihin na yung pawn sa D2. Nag-queen G6. Ayun, tineret ang bishop. Dito po nagkaroon ng diferensya. Na bad move si Fabi. No? Laki ng tinalo ng evaluation bar. Oh. At ang tamang tira daw ay knight G6. Okay? Threatening rook takes E4. Tapos magku-queen takes D2. Tapos knight E5 muna. Threat muna sa bishop. Bishop D1. Queen takes E4 and king G1. So, bishop D1. Depensado yung pawn sa A4. Equal lang mga kamatsas. Equal. Pero, balik tayo sa ginawa. Nag-queen G6. Yun lang. Natumbukan dito ni Gukes ang napakagandang tira. Sige po, ipapasil ko na sa inyo. Ang ganda ng mga tira ni Gukes. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Malinis tumira si Gukes. Rook F4, tira ng computer engine. Depensado bishop, depensado ang pawn, and ready to capture na yung overextended pawn sa D2. Nag-queen G5, ayun na, nawindang na si Fabi, no? Ano plano ng queen G5? Ang plano ay magda-knight G6 to attack the rook. Yan ang plano. Pero sa computer po, gusto nang pitikin yung bishop na yan. Tapos magbi-bishop D1 and knight to C6. Atake sa queen. Queen takes D2. Ngayon, hindi pwedeng capturein. May pin no? So mag-rook E5 lang daw. Ayan. Yan ang medyo kahit papaano may resistance. Pero mahirap makita yan sa actual. Sa human side. Mahirap po yan. So, queen G5, balik tayo. Another good move by Gukes. Napaka-accurate. H4. Atake muna sa reyna. Neutralize muna. And the queen G6 bumalik at nakuha na yung pawn ng buong buo. So, lamang ng isang pawn dito si Gukes. Rook B8. Ayan, para magkaroon naman ng mga kalikalikot dyan na pasok ng tore. Pero hindi po nasindak si Gukes Nag-queen D7. Inatake yung knight Nag-H5 kasi kung check lang, aangat lang So, walang continuation. Check lamok lang, kumbaga. Bishop E6. Okay, at nag-rook B6. Counter attack sa bishop. Bishop F7, atake. Queen D6 na obliga at takes. At nakuhanan pa ng pawn sa H5. So, 2 pawns down dito si Fabi. Siguradong
natatanaw ng mga ka-teammates ni Gukes yung position niya. Tuwang-tuwa yun. Basag naman sa side ng US. Knight C6, Bishop D1, A5, iniwas sa threat. At nag-Bishop B5, Knight E5, and nag-Rook F5, Rook E6. And things are very simple, ika nga. King F2, idea is to play King E3, tapos pupunta sa D4, then King D5, then progress push, talo na. At dito po, after this game, nagkaroon ng mensahe. Ewan ko kung saan galing na interview yon, pero sinabi ni Ding Liren, napakaganda raw ng nilalaro ni Gukes dito sa Olympiad. At siguradong magiging favorite daw sa World Chess Championship. At mas mataas na raw ang rating sa kanya dahil maraming rating points na naubos si Ding Liren itong mga nakaraan. Basta sinabi lang ni Ding Liren, this coming World Chess Championship sa Singapore, gaganapin, ay gagawin niya ang pinaka-the best niya sa abot ng kanyang makakaya. Yun na lang, no? Pero mukhang nakakakutob na siya na talagang mabigat ang pagdadaanan niya this World Chess Championship. Mabigat po talaga. Gukes, bata pa, napakasipag mag-aral, talagang matinding kalaban. Okay po, so yan ang request ng karamihan na paki-analyze ang mamaw na laban between Gukes and Fabi. At tututok uli ako sa live ngayon ng ongoing na final round. Hindi ko na po na-live kasi kakarating ko lang sa bahay. So medyo kinulang din ako ng oras. Maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta mga kamatsas. At muli po, bukas na magpapasimula Monday ang aming training online sa beginners, intermediate, and advance. So, click nyo na po yung details sa comment section below para kung gusto nyo pang humabol ngayong gabi, magka-cut off na po kami para final na yung list ng students or players na a-attend ng training para mag-improve. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.